Line-up ng Falcons AP pre na alam mong kayang makipagpalagan, tapos meron din silang control dun sa opposite. Meanwhile, for Fnatic Onyx Philippines, kailangan nilang mag-rely dun sa pick-off potential na meron sila, hindi maximize nila yung show earlier on para makapag-snowball si Kelra. Nailatag na ulit ang mga heroes ng ating mga teams. Again, ang laban na to magdidikta kung sino nga ba talaga ang unang magkakaroon ng upper bracket final slot or M6 slot. It's all about momentum. Ihatid nyo kami sa Land of Dawn. Casters, pasok. Matinding bakbakan na naman ang pwede natin expect para dito sa upper bracket finals natin. Eventually, after this match, magkakaroon na tayo ng una nating M6 representative. Muli, Burrito at Tinahan nyo mga kasama para sa game number 1 on the Best of 5 series. It's Fnatic Onyx Philippines laban sa Falcons AP Bren. Kabang-abang ito. Marami nagsasabi sa dalawang kupunan na ito na para bang nakikita na natin ang preview ng Grand Finals daw. Kasi mababasa natin sa napakarami mga artikulo. Sobra. Pero kasi ang dami mga pwedeng mangyari. Imagine mo, yung simula pa lang ng playoffs na to, may mga nabasag na agad na prediction. So ibig sabihin, sobrang unpredictable talaga ng MPL Philippines. This might be the most unpredictable na season natin since season 1 to 14 at ngayon. Sa pag-abot nga natin onto the upper bracket finals, mainit hindi lang ang palitan nila pati kanina sa community natin. Ay oo, matindi Diba? yun. Yung palaga ng dalawang community representative natin, tinitingnan ko yung reaction ng players eh. And napapangiti din sila. But on one point, of course, ay mapapatunayan nga ba nila Ay! magkakatotoo yun? Napangiti na rin si Owen dito kasi nakakuha na kagad siya ng kanyang kill. Habang si Kyle TC, habol sila dito, flicker from flap. Pero pinag-washing-washing na dito. Ay! Pero si Super Freak sila kamawi Isa din. pa! Habang nandun yung yakap mula dito kay Kirk, onward and Earth Shutter. Pero si Kiko umako ng kill. Grabe naman yung mga pauna nating palitan doon. It's going to be a 1-for-1 trade-off here para sa Fnatic Onyx and FCAP. Although onto the added na kill muli ni King Kong, hindi niya gusto na all-one lang. Early 2-1 score here for the game number 1. Yeah, actually, kung babalikan natin, di ba, total nababanggit mo kanina yung community, palagan eh. Di ba sinasabi doon na M-Series jumps na kasi itong Falcons AP Bren, nakadalawa na sila nung M2, nung M5 at sila ang defending champ. So gusto nilang bumawi, gusto nilang habulin at gusto nilang depensahan yung kanilang corona dito. Pero ang ganda ng pagdepensa na ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines. Habol sila, doon na naman si Brusco with that freestyle moves at nakakuha na rin siya ng kill. True to his name, ay talaga naman Brusco yung kanyang mga ginagawa. Pero sa Plaptisi ang next target. Kung tayo magsabayan sa apat, kaya lang numbers game ay lamang talaga ang Fnatic Onyx Philippines. Ito muli yung pagsugod ng mga Sonics at nagsasama-sama na ang pamilya, ang super family. Ito na naman yung nagmamadali. Nagmamadaling version. Maagap na naman na kumukuha, numanakaw, and of course, nagsisecure ng mga objectives. At di lang yan, sobrang tapang. Nandiyan na nga lang din ang Eternal Guard. May tatamang Swift Distraction. All in na ba to? Ay, grabe nagsimula na naman doon sa mga freestyle moves mula kay Brusco at nakatakas pa. Pero not for long kasi nadabugan siya doon. Avatar of a Guardian mula kay Owen. Napatay din nila yung makulit na si Brusco. Ay, nako. Ngayon, nakikita rin natin kung paano nga ba na bibigyan din ng pansin ng Falcons AP Bren ang mga pumupuro din sa kanila. We've seen the attempt of a still delay here para sa Fnatic Onyx Philippines. Pero pwede rin natin bigyan ng pansin kung paano nga rin bababalansin ng Falcons AP Bren yung sobrang fast game or fast-paced game na gustong italaga dito ng Fnatic Onyx. Kung titignan mo rin kasi may palag din naman ang lineup ng Falcons AP Bren pagdating sa early game. No, pero kung maalala natin kahapon, laban sa Blacklist International, hindi binibigay yung Moscow ni Super Macmac. Oo. Pero ngayon naman nahawak niya na ito. Let's see kung paano ang magiging responde ng mga bees. Doon sa may top lane, may big rotation sila na gagawin Oh, pero speaking of the draft kanina, nakita ko rin open yung Matilda kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, para sa Falcons AP Bren, they prioritize on the Moscow na tama ka nga. Na-acknowledge kahapon na hindi gustong ipahawak to para kay Super Marco. Pero ngayon nahawak-hawak niya, it changes something sa pagiging, sabi natin, ganap na matapang, malakas dito ng Falcons AP Bren. Speaking of matapang, hindi rin pwede kasi magpabulas dito ni Flap TZ. Oo. And alam mo naman kapag Apogies ang gamit mo, talagang pasulong. Pasulong kasi. Oo, pasugod, Pasugod pasulong, eh. at lahat na nga lang din na pwede nilang gawin.
Eh nakita na nga natin. Pero sa ngayon, it's going to be an objective secure here para sa Falcons or Fnatic Onyx Philippines. Meanwhile for Falcons CP Bren, napansin ko yung movement kung go sila. But instead, more on the discipline muna yung isa-showcase nila for this round. Yeah, yun naman talaga. Sobrang importante ng disiplina dito. Pero si Super Prince, Oh. binitaw na yung kanyang eternal guard. Wala rin namang katulong na minions doon. At mamamatay din lamang ng mabilisan. Grabe. 2K gold lead para sa Fnatic Onyx Philippines. At may rotation sila si Ham. At sobrang lalim yung ginagawa ditong rotation ni Kirk. Kahit puruhan mo kasi ito, idiot to eh. He has a capability to escape. And so far, hindi muna siya yung gusto mong targetin this early. The most valuable target here is going to be flap na nga lang din ba against King Kong. On the base damage, kinalkula, sobrang nagiginap. And most of all, nakikita rin natin yung prowess sa isang Suyo. Pero dito sa may bandang top lane, tatlo laban sa dalawa. Ang agang gustong bumasag ng Torre ng Fnatic Onyx. Yan naman, binamadali talaga nila to eh. Alam nila yung kakayahan kasi ni Super Makmak na kapag hawak niya yung moves move, may mga mahikang nagaganap eh. Pero si Bruce Wayne napasipa na nga rin. Oh. Natuloy yun dahil wala yung reinforcement mula sa Fnatic Onyx Philippines. Yeah. Wala rin yung pinakamataas na mid na damage dealer nila na Ayan si na. King Kong dun sa may hindi papapaksi. Pero ngayon, ay medyo nagbabad siyang panganib. Ano naman runners sa apat pero walang tatamaan. Instead, ang magiging focus at focal point para sa Fnatic Onyx Philippines is more on the objective. Spirit of Destruction, pero hindi mag-go sa ngayon ang Falcons AP Bren. Grabe yung disiplina din ng Falcons AP Brand dito eh. Nakita na ni Super Marco eh, na tinamaan eh. Pero alam niya kasi na may mga katabi at may mga kasama to. At kung titignan mo, hindi pa rin naman ganun kasapat yung kid niya ito. Di ba? Promotion site pa lang ang hawak niya dito. Habang si Kilra pala, diretso kagad siya sa POV. Oo, naka-double Legion Sword na siya dito. Almost near the BOD mark. Pero ngayon, medyo magmamarkahan damage. Ako, kailangan ng tumalun din ni Ovi. Pero Sumalubog? inabangan ni Kurt. Grabe naman yung pag-abang ni Kurt doon. At may pagkakaw na gagawin. Pero nabugaw lang ng saglit dito ni Brusco. Pero mananagin pa rin sa kamay ng Falcons City Brand yung purple buff habang yung pagong. Malaya. Lahat ng pagong ay makukuha dito ni Fnatic Onyx Philippines. Malaya na naman si Tingkok na makakuha dito ng malaking objective. And with that, ito yung pinaka-strength talaga ng Fnatic Onyx Philippines. On the early phases, sobrang ganda ng conversion nila. And as well as yung pamba-box out nila dito sa Falcon CP Bren. Na-acknowledge yung mga key heroes kahapon. Nagkaroon ng mga direct ban. Even on sa base na natin din Falcon CP Bren. Pero sa ngayon, for Fnatic Onyx Philippines, it's all about the isolation. Take off play here for Brusco. Malalim ang kanilang posisyon ni King Kong. May nakabang na Kirk. Gamit kagad ni Kurt dito yung camera. Pero sinalubog siya ng Falcons City Brand. Basta si Torres sumibat na kita. Ngayon naman si Few ay napa-atras na nga rin at kailangan niya mag-recall para mag-replenish ng kanyang buhay. Pero ang ganda ng ginagawa ni King Kong dito ha. Right after ng mga bakbakan sa gitna, transition kagad para mag-objective. Sabi sa'yo, ayaw dyan nung na-idle lang siya. Gusto niya maging idol siya. Pero hindi siya idol dito sa kanyang mga ginagawa. The most especially after kill, after an objective, go for the straight push na nga lang din onto the side lanes. Dito, nare-retain na ng Fnatic Onyx Philippines yung facing momentum na dala-dala nila. At ngayon, for game number 1, ay tila ba hindi pa rin nag-stop ang kanilang training, ang kanilang action. At sila pa ngayon on more on the offensive side laban sa Falcons. Uy, nakakapagtaka yun. No? Alam mo kapag may focus ka, normally, ikaw yung umaabante ng umaabante. Kasi di ba meron kang infernal pursuit eh. Yun yung parang, parang dala-dala mo, no? Para Yeah. maging matapang. Kaya Yes, lang, sir. parang yung Fnatic Onyx, wala silang pakialam doon eh. Eh kasi nga, don't let your foot off the gas. Tuloy-tuloy lang lang. dito eh. Yung K2B nga katulad ng Infinite Keys sa victory ng Fnatic Onyx Philippines, huwag nilang tantanan yung pag-gas and go. Para sa Falcons AP Bren naman, more on the go talaga yung in-expect natin, especially with the Povius setting our expectations na more on sila talaga yung makakita or mag-engage into team fights. Pero that's not happening kasi in every side of the map, everything is happening na kailangan nilang aksyonan, i-answer back, katulad ng mga pag-push ni King Kong. At ngayon, with that, mamimili kayo ng Falcons AP Bren. Would we prioritize on defending or would we prioritize on trying to deny the Lord dito sa Fnatic Onyx? Habang si Bruce at si Kira dun sa may right mid bush, nag-aabang sila ng magpapakita at lalabas mula sa Falcon City Bren. Na napag-usapan na natin doon na time and time again kung gaano kalupit si Brusco sa paggamit ng show. Nilalagay ko nga yung sarili ko sa mga kalaban niya, nakakainis talaga. Hindi naman nagpunsilpa at libreng Lord para sa Fnatic Onyx. And for Falcons AP Bren, more on adjustment yung ginagawa nila. And nakikita natin yung iba yung pag-iingat. And not
unlike the usual na nakikita natin sila talaga yung more on aggressive note, yung start. Ngayon, we've seen the adjustment and sabi nga nila, parang more on the skill side or skill set ay sinasabi nila, kahit na sabihin natin may Pobius more on dive kami, but we have to cater to the situation. And ngayon now, kailangan mo nila mag-improvise kung paano ba sila makakawala dito sa pang-box out sa kanila ni Brusco. Yan, sakit yung mga jabobits! Wait lang, may natira pang maliit na buhay. Kapiso buhay! Mula kay Super Makmak, din naman ng Render Shapating. Ngayon naman, ay hindi papabagsak ng mga toro dito ng Fanatic Onyx Philippines. Sino na nila yung sa may bandang gitna. Ngayon naman, napatalo na rin si Super Ogwen. Ay, si Brusco! Si Brusco ay naibit. Si Pew ay malayo na nga rin. Kailangan niya umatras dito at ang buong kupunan ng Fanatic Onyx Philippines ay magta-transition sa gitna at sa Grabe. taas. Sobrang daming mga pangyayari doon na nandito na naman ang attempt ni Brusco. May knock-up, pero yung Lord ngayon mabilis matutunaw. But instead, sa dinami-dami ng mga inilatag, ipinuhos. Ang nakita lang natin ngayon ay yung advantage pa rin na na-establish ang Fnatic on the Philippines. Eventually, gusto pang bumasag ng pacer dito sa may bandang taas. Ulat, trabaho talaga ni Kilroy. Tingnan mo naman yung mga normal na snipe mula dun sa Renner lang, yung mga normal hits lang eh. Ang dami nila nag-i-snipe dito eh. Andun yung Evil Queller dito ni King Kong, andun yung Renner dito ni Guerra. So hindi mo na alam kung saan talaga nang gagaling yung mga damage ng Fnatic Onyx Philippines. May pana na nga, may sniper pa. Diba? Hindi lang yan. Mala sniper din ng mga sipa dito na Brusco kasi alam niya kung sino yung snipe out dito. And with that, malinis na naman nagalaw para sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi sila masyado naglalalalim. Although kanina si Brusco, nakikita naman natin more on calculated naman yung ganong klase mga pag-in and out niya. Pero para sa Falcons AP Bre, nakakalkula na rin ba nila yung kinakailangan nilang opensa at pag-engage on the fight? Ayan na yung sipa at ngayon naman ang Fnatic Onyx Philippines pinagtulong-tulungan dito si Oben pero makakatakas din siya. Habang si Brusco naman yung matras din. Ang baba ng buhay niya dito, makakaligtas. Ngayon pumasok si Blaptz at napauna na ng mga bala dito ni Kelra. Ngayon naman ay aatras muna ang Falcons AP Bre at tinrabaho na ng pilit dito ni Kelra. Pasag yung toro doon sa may bandang iba. Isasama na rin yung gitna. Grabe no, habang nagkakagulo-gulo silang lahat doon, si King Kong bumabasag lang sa may bandang mid lane. Oo. Which means na ang Fnatic Onyx Philippines is more on dividing and conquering each and every beastard here for Falcons AV Bren. And eventually, nasimot na nga nila a flawless or seamless na pag-atake sa pinakabase. Pero will it be a seamless or flawless victory na nga for end para dito sa Falcons AV Bren? Kasi sa ngayon, hawak pa rin ito ng Fnatic Onyx Philippines. A 9k gold lead so far ay hawak pa rin all throughout the starting phase at ngayon magpag-minute na tayo on the game. Pero nakikita pa rin natin na hindi binibitaw yung advantage. And looking at the advantage onto the Lord, ay mukhang nasa sa kamay pa rin to ng Fnatic Onyx Philippines. All 5 members of Falcons AP Bre na yan dito. Okay, ang call dito ng Falcons AP Bre. Kuha muna tayo ng isa. Pero mang, sila ata makukuha kasi si Guerra lang ako ng isa. Ngayon naman si King Kong sa may bandalikod. Naka-double kill na dito si Guerra. Takbuhan muna naman sa corner. Tinamaan yung dalawa. Purify naman from Super Makmak. Habang si Pew ay hinahamol din. Ando si Bruce. Ando yung mga shoot po niya. And si Pa! Ngayon nalinis na yung apat. Triple kill para kay Guerra. Pwede nila lang tapusin ito. Tatapusin pa rin nila ang buhay dito ni KTZ. At ang unang laro na ito ay mapupunta sa Super Draft